May tanong ang isa nating kababayan kung lahat ba daw ng mga katulong dito sa Hong Kong ay may sariling kwarto. Okay, sad to say, hindi lahat ng mga domestic helper dito sa Hong Kong ay may sariling kwarto. Karamihan ay share room. Kasi maliit ang bahay dito sa Hong Kong. At saka mahal din ang rent nila. Kaya share room talaga sa yung alaga o di kaya share room kay grandma. Guys, ang pinakamasaklap pa dito at nagpapahirap sa aming mga OFW na share room ay isa pa. Dahil nga share room, i-expect na natin yan na share din ang toilet. Grabe, mas okay pa yung share room ka, kasama mo yung alaga mo o di kaya ang popo, pero ang pinakamahirap, ayaw na ayaw ko talaga or hanggat maaari sana yung hindi share toilet. Kasi ang hirap kapag alam mo na, kailangan natin na sa toilet, maligo tayo, ano pang mga ginagawa natin, ay talagang nagmamadali tayo lagi dahil gagamit si employer o di kaya, guys, ang pangit talaga pag share toilet. Carry pa pag share room. Meron pang mga amo na alam naman nila nakakapasok mo lang. Danas na danas ko yan dati, guys. Yung talagang lalo na sumakit yung tiyan ko, ewan ko ano nakain ko, ganun. Kaya na naliligo ka, basta alam talaga nila na may tao. Kakatukin talaga nila, minsan hindi mo marinig, patay nila yung ano. Hindi ko alam sa ibang amo ha, pero naranasan ko yung alam nila na naliligo ako, tapos di ba pag open yung shower, tapos kapag hindi mo marinig, papatayin nila yung light para malaman nila na kumakatok ka. Yun, kakainis talaga yung mga ganyan. Kaya nagmamadali ka kasi ang gusto nila mauna sila or di kaya nagmamadali daw sila dahil late na daw, kaya mauna sila muna gumamit. Paano yung nandyan na moment mo na, tapos hindi mo matatapos kung anong ginagawa mo sa CR. Kaya ang hirap kapag walang CR. Okay lang na share room, pero kung sa akin ay ayaw ko talaga na walang CR, yung share ka sa CR ni employer. Yun ang mahirap.